Magandang araw. Ako si Herbal Guys, isang registered master electrician. Ang inyong electrician at your service. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tatlong uri ng solar photovoltaic PV power systems. Ito ay ang mga sumusunod. A. Solar PV grid tie, also known as on-grid system. B. Solar PV standalone, also known as off-grid system. And C. Hybrid, also known as the combination system. Para sa unang parte ng ating diskusyon, ang ating pag-uusapan ay ang solar grid tie, also known as on-grid system. Ano nga ba ang ibig sabihin ng grid? Ayon sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng grid ay is a network of lines that cross each other to form a series of squares or rectangles. Kung sa usapang technical, an electric power grid is a network of synchronized power providers, power plants, and consumers that are connected by transmission and distribution lines and operated by one or more control centers. Sa mixing pananalita, ang grid ay tumutukoy sa linya ng kuryente mula sa mga power plants papunta sa mga pamamahay at mga establishmento sa pamamagitan ng transmission at distribution lines. Paano nga ba gumagana ang solar PV grid tie? Ito ay gumagana sa pamamagitan ng kuryenteng nanggagaling sa ating solar PV arrays, panels, mula sa sikat ng araw, hindi sa init ng araw, at sa kuryenteng nanggagaling sa utility company katulad ng Meralco, papunta sa ating inverter para naman magamit ng ating mga home appliances. Dalawa ang power source sa solar at sa utility company. Tama. Hindi gagana ang solar PV grid tie system na solar lang. Kailangan niya rin ng kuryente na manggagaling sa utility company. Bakit kailangan pa ng kuryente mula sa grid? May solar na. Ito ay sa kadahilanan na ang power inverter ng grid tie system ay idinisenyo na gumagana na naka-synchronized parallel operation ang solar at ang grid. Dahil ang solar ay naka-synchronized parallel operation sa grid, kapag nagkaroon ng aberya sa linya, nararapat lang na hindi makapag-supply ang solar pabalik sa linya para sa proteksyon ng mga linesmen. Ito ay ang tinatawag na anti-islanding protection. Pwede na dalawa ang power source? Pwede. Walang problema sa linya basta properly synchronized ang parallel operation. Parehas ang voltage, frequency, at phase sequence. Paano makakatipid sa kuryente kung may kuryente ka na galing sa solar at meron ka pang kuryente na galing sa utility company? Para sa inyong kalamanan, kahit sa loob ng mga power plants, maraming power generators ang umaandar ng sabay-sabay at nakakonekta sa transmission lines. Basta pare-parehas ang kanilang voltage, frequency, at phase sequence. Ito yung tinatawag na synchronized parallel operation. Ang kuryente na nanggagaling sa ating solar panels ay direct current, DC, katulad ng nasa baterya. Ito ay mapapalitan ng sinusoidal wave o alternating current, AC, na katulad ng kuryenteng nanggagaling sa utility company. Ipapares ng smart power inverter ang voltage, frequency, at phase sequence para pwede sila mag-synchronize for parallel operation. Dahil kung hindi, sigurado magkakaproblema at may masisira. Makakatipid sa power consumption ang solar grid tie dahil mas mataas na bagya ang frequency nito, kaya magiging priority ito sa ating energy consumption. Kung ano ang na-harvest natin sa solar PV system ay unang gagamitin ng ating power consumption
At kung sakaling kulangin ay i-compensate ito ng kuryenteng nanggagaling sa utility company. At kung ang harvested energy galing sa solar ay sobra, ito ay babalik sa grid at babayaran naman ito ng utility company sa pamamagitan ng pag-offset sa ating susunod na monthly bill kung tayo ay naka-net metering. Ngunit kung sakali na hindi tayo nag-apply sa net metering program, ito ay may dadagdag sa ating bayarin sa susunod na electric bill. Ano ang net metering program? Ang net metering program ng gobyerno ng Pilipinas ay isang batas under Renewable Energy Act of 2008, otherwise known as the Act Promoting the Development, Utilization, and Commercialization of Renewable Energy Resources and is carried out by Energy Regulatory Commission, ERC. Dahil sa net metering program, hindi tayo mangangamba na mag-feedback ang ating solar energy sa grid na maring may dagdag pa sa ating bayarin sa kuryente. At ang exported energy naman ay may offset sa ating nighttime use. Kung marami tayong may offset sa electric bill, maaari nating ma-achieve ang zero bill sa ating susunod na buwan. Ano naman ang disadvantage ng solar PV grid tie system? Ang disadvantage naman nito ay hindi ito gumagana tuwing may power outages katulad ng brownouts at blackouts. Sa kadahilanan nga na ito ay proteksyon sa ating mga linesmen na maaaring gumagawa sa linya habang may power outages. At ito ay tinatawag na anti-islanding protection na rini-require ng mga utility companies sa pag-apply ng net metering program. Isa pang advantage ng solar PV grid tie system ay mayroon itong return of investment, ROI, sa loob ng 3 hanggang 5 taon kung properly designed ang inyong solar PV system. Ang ating susunod na pag-uusapan ay ang solar PV standalone, also known as off-grid system. Marami ka bang natutunan? Kung may katanungan, ay may comment ka lang sa ibaba at siguradong ito ay aking babasahin at ito ay aking sasagutin. Huwag mo na rin kalimutan i-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang video na katulad nito. Sa muli, ako si Hiner Bragais, ang inyong electrician at your service.